So eto na mga sangkay, itong leader ng Russia, si Vladimir Putin, nagsalita na po tungkol sa digmaan na nagaganap dyan sa Middle East at ang kanyang babala mga sangkay, itong Middle East ngayon ay nasa bingit na isang malaking digmaan. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel kung saan pag-uusapan po natin itong kaganapan po dyan sa Middle East dahil nga po ayon sa report, mga sangkay, mismong itong presidente ng Russia nagsalita na po. Medyo naging silent po ito nakaraan mga sangkay sa kabila po ng matinding aksyon ng bansang Amerika. Okay, na pagtulong sa bansang Israel. Lumalawak po ang digmaan mga sangkay dahil alam po natin itong Israel talagang hindi pa pipigil sa kanilang plano mga sangkay na pabagsakin ang lahat ng kanilang mga kalaban na nagnanais daw po na burahin ang kanilang lahi na kagaya ng ginawa po ni Hitler mga sangkay. Ngayon, ito po ang report na itong mismong si Vladimir Putin nagbabala na itong Israel ngayon o yung Middle East ay nasa bingit na po ng isang malawakang digmaan. So ang tanong, possible ba na mapunta ito sa World War III? Nako, delikado ito kung mangyayari mga sangkay. Bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.3 million subscribers na dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung hindi ko pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Dahil dito mga sangkay, magaganda po yung ating pinag-uusapan, kapupulutan po talaga ng kaalaman. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo rin po yung Facebook page. At sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood, ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon o inyong mga lugar. Alright, ito na nga ang balita mga sangkay. Middle East, nasa bingit na ng malawakang digmaan. Panoorin po natin. Binilaan ni Russian President Vladimir Putin na ang Middle East ay nasa bingit na ng isang malawakang digmaan dahil sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Okay. Israel at Iran. Actually, mga sangkay, ito po yung inaabangan ng marami. Kung papaano po magte-take ng action itong bansang Israel against Iran. Kung matatandaan po natin mga sangkay, nakaraan lamang, nagpalipad po ng sandamakmak ng mga missile itong Iran. Papunta po sa Israel. At mga sangkay, up to now, wala pa pong ginagawang aksyon ang bansang Israel. Pero, ang kanilang pangako mga sangkay, ito yung kanilang sinabi, na sila ay re-resback, sila po ay maghihiganti. At ito daw po ay magiging mapait para po sa Iran. At mismong ang kanilang presidente ngayon, itong presidente ng Iran, ay nagtatago na po sa ilalim ng lupa. Okay? Itong presidente nila, lalong-lalo na po itong supreme leader ng Iran, na aligaga na po mga sangkay, natatakot na po sa posibilidad na may gagawin po itong bansang Israel. Kung kaya't mas pinili po nilang magtago na po sa ilalim ng lupa habang nakabantay po ang buong puwersa ng Iran. So itong si Putin, ngayon, nagsalita na. Abay, sabihin po niya na itong Iran at Israel ay nasa bingit na malawakang digmaan. Ano ibig sabihin na ito? We know mga sangkay, ang Iran, ang kakampi po niyan, Russia. Ang Israel, kakampi po niyan ay bansang Amerika at iba pang mga bansa sa West. Ngayon, kapag pumutok na po ang digmaan ng Iran at Israel, posible pong magkampihan itong mga malalaking bansa. Kapag nangyari itong mga sangkay, World War III mag-uumpisa. Inihayag ito ni President Putin sa gitna ng BRICS Summit sa lungsod ng Kazan sa Russia nitong Huwebes. Binanggit niya ang iba pang mga bansa ay nagsisimula ng maapektuhan ng digmaan sa rehiyon kasunod ng pagpapadala ng mga sundalo ng Israel mula Gaza patungong Lebanon. Ito ay realidad na nangyayari talaga mga sangkay. Talagang ang Israel ngayon ay may mga matitindi na pong posisyon, operasyon, papunta po sa Lebanon.
Dahil ang target nila mga sangkay talagang mapabagsak na po ang grupong ito. Mawala na po ang grupong ito. Kasi hanggang andyan iyan, nag-i-exist mga sangkay, tutugisin at tutugisin pa rin po ang Israel. Itong BRICS mga sangkay, ito po ay summit mga sangkay ngayon ng isang panibagong magiging mother currency. Magiging supreme currency ng buong mundo pagdating po sa trade, no? Pagdating po sa negosyo na pwede pong gamitin. Actually, itatapik ko nga sana yan mga sangkay nakaraan kasi may summit po dyan at sabi pa nga ng mga balita sa kabila po ng mga sanction na ginawa po sa Russia, mas lalo po tuloy nakapagpatuloy ang Russia at lalo po nilang pinanindigan mga sangkay at ginawa ng pamamaraan para po makasurvive. At itong BRICS, ito po ang sinasabing magpapabagsak sa dolyar ng bansang Amerika. Начавшиеся год назад в Газе, боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны региона. Yung iba daw pong mga bansa sa rehiyon ay apektado na. Резко вырос градус конфронтации между Ang taas ng tensyon o konfrontasyon sa Israel o ng Israel at Iran mga sangkay ay patuloy na tumataas. Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань. So ito daw po ang nagdadala mga sangkay ngayon sa Middle East, ayon po sa kanya mga sangkay, sa isang full-scale war. Which is totoo ito. Pero ang Russia din ngayon, mga sangkay, eto pa. Dapat din itanong ito ngayon kay Putin. Bakit pinayagan niya na magpadala o bakit tumingi siya ng tulong sa North Korea at nagpadala po ng mga kasundaluhan doon? So kung mayroong full-scale war dyan sa Middle East, doon din sa kanila mayroon. At siya mismo, ang involved dito kasama po itong mga North Korean. So dapat sana i-question siya dito mga sangkay, no? Sa isang BRICS summit. Полномасштабной войны. Стремительно деградирует и гуманитарная ситуация. Число беженцев и внутренне перемещенных лиц превысило Grabe yung mga refugees, mga sangkay, na na-displace. Tumaas na daw po up to 1.5 million. 1,5 миллиона человек. So ngayon mga sangkay, ang bansang Amerika, actually, ginagawan po nila ng pamamaraan ito na kumbaga mapigil pa po nila itong Israel. Kaso nga lang, mukhang malabo po yan. Kasi desidido po ang Israel na talagang tanggalan ng pangil ang kanilang mga kalaban. At since, mula pa naman dati mga sangkay, di ba? Sa Bible times, ang Israel po talaga ay nakikipagdigma na. Noon pa man. So, hindi na po ito bago para sa atin, mga sangkay na nagbabasa ng Biblia. Kasi kung babasahin po natin ang kasaysayan nila, talagang ganun po talaga. Pinaglalaban po nila lagi ang lupa, mga sangkay, yung teritoryo nila. Mula noon up to now, yan pa rin po ang sitwasyon. So ngayon mga sangkay, ewan ko lang kung paano po nila re-resolbahin yan. Mahirap po pasunurin ang bansang Israel, mahirap pong pakiusapan dahil ang gusto po talaga nila mangyari since inunahan daw po sila noong October 7, ngayon, itutuloy-tuloy nila itong mga sangkay hanggang sa matalo nila yung kanilang mga kalaban. Pero, guys, ano sa tingin nyo? Hahantong kaya ito sa malawakang digmaan na aabot sa Third World War? Kasi itong Iran, nagmamatigas. Gusto pa ngang idamay mga sangkay yung mga bansa na kaparehas din po nila Muslim dyan sa Middle East. Akalain mo, nakaraan mga sangkay, binantaan niya. Hindi siya nagpangalan. Pero ang sinabi niya, mga kasamahang bansa sa rehiyon. Ang banta niya mga sangkay, na wag silang magpapahintulot na paraanin po sa kanilang mga airspace itong mga kung anumang mga equipment ng Israel o mga pandigma ng Israel at Amerika. Dahil kung hindi mga sangkay, may kalalagyan. Hindi man sinabi mga sangkay na gigirahin, pero yun na rin po yun Kumbaga walang pakialam itong Iran
kung kaparehas silang Islam o Muslim. Ang mahalaga sa kanila, yung itong Israel, madali na. Pero, ewan ko lang, matatalo nila mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.